Mad Flow San Music. Pablo eh? Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman hampas lupa. Strong igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit Pare, hampas sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Eto, tuloy pa natin to si Nanay Susan. Vlogger, yan sila makmak. Mababait yan. Eh, wala akong masasabi dyan. Yan, oh, 'di ba? Nako, eto yung part na nag-PM sa akin si Ate Ira. Alam niyo, eto kinikilabutan nga ako. Hindi ko talaga nai-imagine o hindi ko talaga naisip na mabanggit pa ako ni Nanay Susan dito kasi ang tagal naming walang contact. Ulitin natin. Ang sarap pakinggan eh. Saka gustuhan nyo lang tumulong. Tumulong lang. Yung mga dating vlogger, yan sila makmak. Mababait yan. Eh, wala akong masasabi dyan. Oh, 'di ba? Mababait 'yan. Actually, lahat naman kami 14 vloggers. Matatapang kami. Matatapang kami sa aming mga kalaban, pero wala po kaming binudol, wala kaming ninakawan, wala kaming penerahan kahit isang nanay, kahit isang supporter. Ngayon, ito yung chat ni Ate Ira. Ate Ira, pasensya ka na, babasahin ko lang to, babasahin ko lang talaga. Kasi, ano talaga tumatagos to sa aking pagkatao eh. Sabi ni Ate Ira, just finished watching MG's interview to a certain Mami Susan. Share ko lang. Sobra ako na proud na parte ako ng pamilyang ito. Yung sa Pablo Natik, sa Team Makmak, Team Joy, yan yun. Kasi may nabuo tayong GC eh. Okay, believe it or not, first time akong sumuporta sa kagaya mo. I watch vlogs, pero yung pagpuyatan ko, never. Goosebumps when I heard Mami Susan said, yan si Makmak Pablo, mabait yan. Nakakahimas ng puso. At di ako nagkamali na andito ako sumusuporta at palaging suporta sa'yo. Di ba? Yun yung sabi ko, talagang kinilabatutan talaga ako kasi ganda ng PM ni ate. Tapos sabi pa niya, sabi ng Mr. ko, known daw ang apelyido ng Mami Susan sa Bagong Baryo. Pero kanina lang daw niya nakita ni Habi si Mami Susan. Sabi ko matagal din kasing nag-abroad. Yun. I pray that God protect you and your loved ones palagi. May He grant what your heart really desires. God bless. Keep your feet on the ground palagi. Ibang tao ang magsasabi kung gaano ka kabuting tao. Ayan. Talaga nung nabasa ko to, nako sabi ko ate, nakaka-touch. Kasi alam niyo po, si Nanay Susan, nagkakausap kami dati niya, nagkakatawagan, pero hindi madalas. Mas madalas si Nanay Dakil Gabina at Nanay Melita Kilates. Pero hindi pa kami nagkita ng personal ni Nanay Susan. Si Nanay Imelda Nakamura pa lang nakita ko ng personal, si Nanay Mary Ann Victory, yan sila pa lang ang nakita ko ng personal eh. Sila pa nga lang, wala na iba. Si Nanay Esper Abarca, nagkita na rin pala kami niyan. Sino pa ba yung nanay na nakita ko? Yan. Katulad nga niyan, si Nanay Susan, yun yung kumbaga maitatanim mo sa tao na kahit na napakatagal mo nang hindi mo yan nakikita, hindi mo siya talaga nakilala ng personal, hindi kayo nagkita ng personal, chat lang kami, tawagan lang, pero, di ba, nabanggit niya yung pangalan ko. Kaya po talagang sabi ko, hindi ko inaasahan to. Nung nanonood kami ng part na dito, nung sinabi ni Nanay Susan yan, cellphone lang ako nanonood, tapos nakikinood lang sa akin si Joy. Alam niyo, nung binanggit ni Nanay Susan yan, si Makmak Pablo, sabi ni Joy, buksan natin TV. Sa TV natin panoorin. Kaya natawa ako kasi, alam mo yung,
hindi ko naman inaasahan na babanggitin ako ni Nanay Susan talaga. Kaya Nanay Susan, maraming salamat. At isa ka sa mga nagpatotoo. Mabait talaga ako sa mabait. Pero kung walang hiyaan, mas walang hiya ako. Kasi kapag mabait ka sa akin, mas mabait ako sa'yo. Pero kung walang hiya ka sa akin, ako, mas wawalang hiyain kita. Grabe talagang, kung pag sinabihan mo ako ng gago, 1,000,000 putang ina babalik sa'yo. Ganun ako katarantado. Sabi nga ni Kulaong, abnormal siya. 'Di ba? Ganun daw siya kasiraulo. Kulaong, kung sa pagiging barumbado, totoy ka pa. Masteral na ako. ah, ikaw nakakulong ka sa pambubudol, human trafficking. Pero kung sa katarantaduhan talaga na yung pisikalan, nako Kulaong. Wala kang panama sa akin. Walang hiya talaga ako. Toll Road Sector, kaya namamayagpag pa din si Mang Hussein ay dahil sa mga taong tangang katulad mo, bobo, gunggong, tanga. Bakit? Ano sinabi niyan? Ano sinabi niyan? Umay, isang tao lang yan, di nyo makaya-kaya. Ibig sabihin yan, mahihina kayo. Okay. Swerte lang si Kulaong kasi may due process. Pero alam mo, ayoko magsalita. Baka makasuhan tayo. Tuloy pa natin. Nanay Susan, salamat po sa inyong pag-mention sa akin. Di nyo ako nakakalimutan. Kahit na, kasi nangyari, nauna akong umalis. Nauna kaming umalis, 14 vloggers, umalis kami. Si Nanay Susan, naiwan. Yun ang nangyari. Kaya, yung ibang kwento dito ni Nanay Susan, hindi ko na alam. Kasi nga, nagkahiwalay na kami ng mundo noon. Anti-Kulaong ako, siya pro-Kulaong pa din. Nagkaroon lang ng mga problema sa mga mami na para mapansin sila, payabangan. Sabi ko, ako, hindi ko kailangan yan. Tulong lang ako. Pero napahabak ako. Napahamak talaga. Oo. Nasira talaga yung buhay nyo in short. Sira. Dahil- Sirang-sira. Kaya nga ako pinauwi ng kapatid ko. Pagagamot ko yung mata ko. Mhm. Na-stroke ako dahil sa mga kawalangian yan. Nung nalaman ko yan, na-stroke si Nanay Susan, yun talaga. Kasi, yan ang ayaw nating mangyari sa mga matatanda di ba? Alam natin yung mga, lalo na yung mga high blood, may alta presyon, di ba? Mga prone talaga sa heart attack, yung ganyan. Tatay ko nung dati nasa Malaysia ako, nagkakaroon ng mga mild heart attack. Pag nagkaroon siya ng mild heart attack, nagpapaalam na. Nagpaparamdam na alam niyo na nagpapaalam na na matanda na na nagsasabi na ng mga inahabilin. Yung tatay ko noon, ganun. Kaya nung nabanggit ni Nanay Susan yan, na-stroke siya. Biruin mo, no? Grabe ang dinanas. Naging homeless, na-stroke. Naubusan ng kayamanan. Naisanla pati wedding ring. Imagine niyo yung kung gaano kasakit yun kay Nanay Susan. Yung maisanla mo yung wedding ring mo dahil lang sa mga hinayupak nga daw na yan. Diba? Talaga no? Talagang grabe talaga ginawa dito kay Nanay Susan itong si Kulaong. Utos naman ako, naniniwala ako utos ni Kulaong yan. Yan lahat ng nangyaring naging miserable buhay ni Nanay Susan. Utos ni Norman niya, ni Kulaong. Bakit? Nabwisit siguro si Kulaong dito kay Nanay Susan. Actually, meron yung nagpanggap si Kulaong na siya si Bernard Chong. Merong sinabi dyan si Kulaong patungkol kay Nanay Susan nung pinapasabihan niya yung mga vlogger ng Pacquiao, tapos sinapasabihan na na mga kupal, yan. Si Kuya Nasukir, sinabihan kami niyan, 14 vloggers, mga kupal. Si Kuya Alpha, sinabihan kami, si Nanay Susan. Lahat ng nandun sa taas, sila Ate Victoria. Lahat ng nandun sa taas nung time na yon. Sinabi ni Kulaong, sabihan nyo ng kupal yung mga 14 vloggers.
parang yung iba ayaw. Alam niyo si Kuya Alpha, nung sinabihan kami ng kupal, nag-chat sa akin yun, "Mac, ano lang yun, ano lang Nicolaong yun, inutusan lang kami. Pero alam mo naman, hindi ko naman ano yun, hindi ko naman intention yun." 'Di ba sabi ko sa'yo, meron akong gustong malaman pa dito, meron akong gustong, yung ano, meron siyang gusto pang, makitang mga iba pang mga pruweba ng kasamaan ni Kulaong. Kaya nung chinat niya akong gano'n, sabi ko, "Eh, wala namang problema kuya, alam ko naman, eh, nung dati rin nandiyan kami kung ano-ano din inuutos sa'min, eh." Yan. Kuya Henry, ang bait talaga ni Makmak, Team Makmak lang. Alam ko ka-chat ko si Nanay Edith Gargar, Mak. Ako ka-chat ko si Nanay Edith Gargar. Ate Ken, ay Kuya Kel, kaya walang aalis dito kahit dalawa lang tayo. Alam ko magalit si Makmak, naku po. Para isang beses, dalawang beses pa lang yata ako nagalit. Dito sa Sokmed, let's play. So, Boss Max, sa opinion niyo po si Kulaong ba talaga may utos na tanggalin si Nanay Susan sa work or ibang members lang naiinggit sa kanya at that time? Kumbaga, hindi naman kikilos yung mga yan kung walang utos ni Kulaong. Ngayon, ginusto lang nila yan na gawin kasi nga para ma-impress si Kulaong. Kasi nung time na yon, kailangan ng bawat isa na maging malakas kay Kulaong. Bakit? Kapag hindi ka naging malakas kay Kulaong, tsapwera ka. Kapag hindi ka nagbigay kay Kulaong, tsapwera ka. So, siguro nabuisit si Kulaong kay Nanay Susan, kaya ginawa yan nung taga-Amerika. Ngayon, di ba, imposibleng hindi mamalasin yung tao na yon. Baka nga ngayon, minamalas na yon. Baka nakaratay na sa banig ng karamdaman o baka mas masahol pa sa naramdaman o naranasan ni Nanay Susan ang kanyang dinaranas ngayon sa doon sa Amerika, di ba? Kaya may karma. Kung may gumawa niyan kay Nanay Susan, sigurado ko na yan po ay babalik doon sa tao na yun. Grabe. Wala akong kapera-pera. Nung makita ko ng kapatid ko, pinadala niya ako kasi nalason ako doon sa pagkain ng kasi di ba yung sikmura natin, minsan 2 beses ako na ospital. Nung malaman ng kapatid ko yun, kasi sa Florida. So, pinadala niya ako ng grocery. Pero hindi ko na kayang magbayad ng bahay. Oh my God. Okay. Oo, inaabot ako ng kamalasan. Andyan nasunog ang bahay ko. Binigyan ako ng panibago. Pero tumaas. Dahil lang yan sa pagtulog. Tapos hindi mo na, wala na nangyari doon sa bahay niyo. Wala na. So, anong nangyari after nun? Tumira ako kinuha ko ng kapatid ko kasi nakikita niya nga, nagla-live ako sa labas. Doon ako natutulog. So, naging ano kayo? Naging Homeless. Yeah. Ilang linggo o buwan kayo naging homeless? Kasi nang bumalik ako doon na masunog, wala akong matuluyan. Hindi nila ako binigyan ng apartment na pinangako nila. 2 weeks. 2 weeks kayo nasa kalsada ng Amerika. Mahirap yun. Natutulog ako Harsh, sa gym. Pinayagan ako ng may-ari kasi 20 years na ako doon. Pero pagdating ng alas 10, palalabasin na ako. Grabe. Pero may nakakatakot na buhay na nangyari sa akin. Oo, tapos magpapaikot-ikot na kayo noon. Alas 6, minsan malamig pa. Ma-pride akong tao. Ayokong humingi ng tulong sa kapatid ko. And first time ko, nung dinimanda ako, ng presidente na babae ng California, because gusto niyang magkapera para to impress Kulaong. 10,000 sa vice president, 5,000 sa akin. Yun yung hihingiin Oo. na damage. Oo. Tuwan-tuwa sila dahil akala nila mananalo sila. Sa kaso na yun. Sa Pero, Amerika. Oo. Nanalo kami sa kaso. Pero yung abala, biro mo, Ayun lang. Gaano katagal po yung kaso? 1 linggo lang na dinismiss na. Ganon. Ang bilis pala sa Amerika. No? Na 1 lako lahat. Ayun lang. Pati yung wedding ring. Yung kaso na yun, na kumbaga parang nanalo nga si Nanay Susan doon. Tapos yung kaso din dito sa Pilipinas, kinasuhan nila yung, ang alam ko lumpo yun lumpo. Yung
sinusuportahan ni Kuya Alpha nitong mga nakaraang buwan, nung nakita ko nga sa live niya umakyat ako. Ano 'yan, 'yan yung ano, 'yan yung, time na ano, na nababalitaan ko 'yan kaya lang si Nanay Susan kasi ano, kumbaga parang ewan ko kung inano niya ba ako, restricted ba o ano, hindi ko na siya na ano, eh, o baka binlock ako, hindi ko na alam kung anong nangyari. Na naano ko, naririnig ko, nababalitaan ko, siyempre hindi naman puwedeng malihim yung mga ganyan. Kasi si Nanay Susan, isa yan sa mga kilalang tao noon sa Kulaong Nation, eh. Visible yan, eh, sa lahat ng live. Live ni Ate Victoria, live ni Yama, live ng Mansion. Kasi Mansion ang tawag noon sa channel ni Kulaong, eh. Live ko, live ng ibang mga vlogger, live ni Jake Magnus. Talagang ano yan, talagang iniikot niyan ang mga live stream. Pagka-out niya ng trabaho, sasampayan sa mga live stream namin. Bago pumasok yan, pupunta pa yan sa mga naka-live. Talagang ano, talagang solid talaga na FLM supporter si Nanay Susan. Kita nyo hindi pa siya yung talagang malaki magbigay. Pero milyon na yung nalabas niya. What more pa kaya? Yung sila Nanay Dakel? Sila Nanay Dakel, pinapasahan pa ako ng ano niya, ng resibo niya na sila'y nagpapadala ng pakulay kay Kulaong. Hindi pakulay sa YouTube pakulay sa Western Union. Western Union nila hinuhulog. O kaya MoneyGram. Minsan nga parang nako-question na yata sila bakit sila padala ng padala doon sa Pilipinas. Nako-question sila. Parang meron lang yatang parang minimum ba o maximum, maximum na pwede mong ipadala kapag minsan na maximize na nila yung mga padala na yon, iniuutos pa nila sa ibang Pinoy. Sinasabi nila, Mac, na ano ako kanina, hindi na ako pwede magpadala. Yung aking pinadala kay FLM, inutos ko na lang. Pinapadala ko na lang sa kaibigan ko dito. Kaya kung kay Nanay Susan, more than 1 million, what more doon sa mga ibang nanay na talagang malalaki po ang pinapadala. May tikit, ikulong muna si Norman, then si Yama and Dong, and ang next natin. Ate Brigera, kawawa naman si Nanay. Totoo po. Kawawa talaga si Nanay Susan. Molex, and the law of karma doesn't just cover one lifetime. Multiple lifetimes ang possible effect throughout many rebirths. Ayun. Oy, Chodor David, hello po kuya. At dyan na ba si Ate Prinsesang Palaboy? Napakaganda artistahin, sabi ni Ate Nelia Anclote. Ang sakit sa puso talaga, Ate Ira. Nung kanina nga, nung kaya nanood si Joy kasi yung kumbaga tumutok talaga kasi si Joy pangkaraniwan. Kapag kapag nanonood ako, nakikinig lang yan. Nanonood siya, nagluluto, naghuhugas ng plato, o kaya kung ano-ano, nagliligpit ng mga laruan ni Piola. Kilos ng kilos, pero kanina talagang nanood kaming dalawa na nakaupo sa sopa. Talagang pinanood namin yung video ni Nanay Susan. Kasi nga, kumbaga dumaan sa buhay namin si Nanay Susan. Nakakatawagan namin. Hindi man namin siya nakakatawagan ng oras, pero ng 1 oras o 2 oras, pero talagang pag nakatawagan namin yan, puro tawa kami ng tawa, puro harutan, puro good vibes talaga. Naku, yung pusa, nagbubungkal. Talagang si Nanay Susan sa amin, dumaan sa buhay namin. Kaya kanina napaupo si Joy. Makapal mukha ni Kulaong, feeling niya, siya ang hari. That time, yung buhay ng president, yun pangarap niya na sana siya yun.
Nagbubungkal ng binubungkal ng pusa yung ulam ko mamaya eh. Kakain pa ako mamaya pagkatapos ng live eh. Kaya tinabi ko lang sandali. Para ma-save yung ulam. Ayan. Okay. Kilo Hunter, Boss Mac, gago ka talaga. Pero kahit ganun, marami kami nagmamahal sa'yo, gaya ni Boss MG, kaya nandito nga kami para sa inyo. Yun. Salamat po. Okay, Just Walk. Boss Mac, sino yung sinasabi niyang babaeng presidente? Hindi ko na matandaan eh. Kasi naging dalawang faction yan eh. Yung FFCI USA. Isa sa nasukir. Tapos meron pang isa. Nakalimutan ko kung sino yun. Okay. Kuya Elmer Balilo, nandyan na. Sa totoong buhay lang naman ramdam yung pagiging mabait ni Boss Mac. Oo, kasi dito sa, kumbaga, yung kalokohan ko, katarantaduhan ko, maloko ko at matarantado rin ako sa personal. Pero, kumbaga, ngayon hindi na eh. May ano na ako. Nung bata pa ako, nung mga high school, ganyan, ako talagang walang iya ako nun. Pero ngayon, wala na. Mabait na ako ngayon eh. May piola na ako eh. Vlogger ka ni Kulaong dati, wala ka ba nakuha? Wala po, Baby Rodriguez. Kasi alam nyo kung meron ako nakuha, kung nakinabang ako kay Kulaong, di dapat meron na akong kaso dyan. Ano ba tawag doon? Estapa, mga ganyan. Kung ako po may nakuha, tsak, may kaso ako ngayon. Arlene Kayumanggi, may limit ang remittance, kaya minsan, pag hindi ako makapagpadala kay coach dati, dun siya nagagalit. Kay coach? Sino po yun? Ate Arlene Kayumanggi. Nasa phone call pa. Okay. Chodor David. May limit sa Western Union every month. So, yun nga, meron nga. Mighty Kid, ikulong muna si Norman. Ay, nabasa pala natin yun. Gabi Sedayon, Mac, ba't daw ayaw umuwi ni Kulaong? Post ni FG. Sa ayaw umuwi sa pangalan nun, sa Cagayan? Road sector, lagi ako dito, hindi lang ako nagko-comment. Okay. Kilala ko na kung sino to. Long time no see, kamusta? Si coach. Oo nga, oo. Siya, kaya parang namumukhaan ko yung yung pangalan eh. Ay, shoutout sa Ate Erlyn ha. Mga dating natin to, mga ka-God first natin to kay Yorme Isko Moreno eh. Doon ko kayo nakakilala eh. Shoutout sa iyo ate ha. Salamat. Nandito pala kayo sa live ko. Boss, makakatapos ko lang panoorin yan kay Boss MG. Nakakagigil yan si Kulaong talaga. Heart Sanchez.